Wondering what's next after graduation? Curious what happens on real-life work? Or do you just need the right motivation from IT alumni of your Binangonan? Introducing the ITSL Tech Career Stories Podcast, a monthly series featuring IT alumni from URS Binangonan sharing their real-life career journeys in the tech industry. Sa TechCom ko na-experience maging mascot. So, nag-mascot ng Voltes 5. Wala bukod sa Sataka. At first, hindi ako nakakasunod sa kanya kasi marami akong commitment. With Mr. Art San Diego, former CCS SB President Ms. Hanelin Comandante, former ITSL President Geneva May Garcia, and more. So, what are you waiting for? Are you ready to take charge of your future? Your future in tech starts now. This is the Tech Career Stories Podcast. Good day mga ka-IT. I'm Vin Aaron Orbeta, the Vice President of URSB CCS BS IT Students League. So guys, we are here on ITSL segment entitled the ITSL Tech Career Stories Podcast. So this February, we will be featuring our alumni na ka-IT rin natin. Like our former President of the CCS student body, Ms. Hanelin Comandante from URS Binangonan. So we will hear an inspiring story about her, how our guest interested in tech, his college journey, and now he built his career. So these stories are here to motivate and guide us, give some inspiration as IT students. So now let's welcome our special guest. She's a part of batch 2023 alumnus of URS Binangonan. So basically IT student siya. And now she's a associate software engineer from Accenture. So let's us all welcome Miss Hanelin Comandante. Hello everyone, my name is Hanelin Comandante. So, yun, graduate ako ng batch 2023. I'm currently working sa Accenture company as associate software engineer. So, yung role ko dun is app dev. Then, ayun, and accomplishments sa school, madami. So, since ang dami ko organization, so, yung organizations pa lang na yun is for me accomplishment siya kasi na itawid namin yung buong year na yun ng na successful. So, yun, I think, ayun yung accomplishments na natanggap namin nun. And, ayun, all in all, okay naman. So, yun. Okay, so thank you po sa napakahaba na introduction. So, let's start po sa beginning of your journey po. So, how did your interest in tech start? Actually, wala. Hindi ako interesado sa tech field talaga. Kasi, nung grade 11 ako, grade 10, grade 11, di ba dapat pipili kayo ng track niya, gano'n. So, gusto ko talaga is cooking. Yan talaga yung gusto ko. Tapos, may pinsan ako. Actually, ang dami kong pinsan na graduate ng IT, computer science, gano'n, IT. So, meron akong pinsan na nag-graduate na sa Polytechnic School, which sa Manila. Then, graduate siyang magna cum laude. Tapos, syempre yung tita ko, masyadong hindi, mag-IT ka, maraming opportunity dyan, gano'n, marami kang work, gano'n. So, sabi ko, hindi ako mateki na tao. Pero, wala akong choice kasi pinag-aral ako, pinapag-aral lang ako ng time na yun. So, ang nasunod talaga, hindi naman literally na nasunod kasi choice ko din naman siya. Like, yung second choice ko yung IT. So, yun na. Dun, kinuha ko na lang yung IT. Dun na nag-college, IT na lang din. Kasi since yun din yung pinakamalapit, which is sa URS Binangonan. Then, taga Binangonan din ako. So, bawal ako sa malayo. And, ayun. Din na lang talaga. Yun talaga binagsakan ko, IT.
then, ayun, ang pinakagusto ko talaga is cooking, pagluluto, ganon. Pero, siguro not for me. Not for me. So, ayun, napunta ako dito sa IT, which is okay din kasi ang dami, sobrang lawak as in ng IT field. So, yun, dun siya nag-start and ongoing until now. Okay, so pero na-enjoy niyo naman po yung pagiging IT student even though na ano lang siya, second option niyo lang po. Oo, na-enjoy ko yung na-enjoy ko siya, though hindi ko talaga naiintindihan before. Actually, may fun fact talaga ako. Meron kasi the first year college, di ba babanggitin ng mga professor yung, okay, pag nag-program kayo ganito. So yung word na program, ang alam ko doon is event. Oh. As in, event. Event talaga yung alam ko na program. So sabi ko, hala, gagawa din tayo ng program. So, ang alam ko na program, din yung program talaga na paper, yung sino yung introduction, ganyan. Ayun, hindi ko alam na yung program pala na binabanggit is system talaga siya. System. So, mag-code ka, ganun. So sabi ko, nakakahiya ako, nagtanong talaga ako. Nakakahiya, pagkatawanan talaga ako. So, pero, oo, grabe. Organization paper talaga. Pero yun, na-enjoy ko naman siya. Pero siguro no first year, hindi ko siya talaga ganun ma-enjoy kasi sobrang hirap maintindihan sa akin kasi hindi ko nababasa. Hindi, di ba, syempre may mga codes tayo nun. So, sabi ko, hala, hindi ko siya naiintindihan. Ano ito? Paano siya mag-run? Bakit ganito? Ganito. Bakit nag-error? Ganun. So, hindi ko siya naiintindihan. May one time nun si Sir Alki. May one time nun, ang tagal ko nandun nagko-code. Tapos, parang activity namin kay Sir Alki. Ang tagal ko nagko-code. Ako nilang naiwan dun. Lahat sila umalis na kasi lunch na. So, ako na lang naiwan doon. Gano'n ni Sir Arky, tinulungan niya na ako. Umupo na siya doon sa tabi ko. Ganito, ganyan, ganito. So, yun. Ending. Bagsak pa rin ako Sir Arky. Bagsak pa rin ako Sir Arky. Pero, yun, binawi ko naman. Sana. Ayun. So, kahit may mga challenges, na-enjoy niyo pa rin po pala. Oo. Sobra. So, next, pag-usapan naman po natin yung college days niyo sa URSB. So, was there any professor who made a significant impact on your college life? Could you share some memorable moments? Ayun nga, nakakabanggit ko lang kanina si Sir Alki. So, yun na rin siya. Oo, siya talaga. Kasi, ayun nga, si Sir Alking din yung tumulong sa akin ng time na yun. Hindi ko talaga naiintindihan yung nangyayari nun sa IT world. So, yun. And then, sobrang dami kasing memories. Then, nung second year college na, naging president na kasi ako ng, actually, first year college, naging president ako ng classroom namin. Then, second year college, doon na nagtuloy-tuloy yung pagiging president ko na sa classroom namin. Then, si Sir Alking yung nag-push sa akin, like nag-ask sa akin na okay lang ba maging president ka ng ITSL. Ayan, IT Students League pa siya ng time na. So, yun. Doon ako first time na naging president ng isang organization. Then, doon na nag-start na pinupush na ako na Sir Alki na mag-join ka sa ganito, mag-join ka sa ganyan. So, ayun, ang dami ko na organization hanggang sa graduate ako. Nag-fourth year ako, ang dami ko na naging organization. Actually, hindi lang naman dalawa organization ko nung college, nung fourth year ako bago ako graduate. So, yun. Ang dami, sobrang dami ko organization. Tapos may one time nun, tatakbo ko ng USSG, president. Takbo ko nun. Sabi, sir, hindi ka pwede tumakbo. Hindi ka pwede tumakbo kasi may capstone. Third year kasi yun. Pigilan po? Pinipigilan niya ako. Sabi niya, mahihirapan ka kasi mahirap yung capstone, ganito, ganyan, hindi siya madali. Sabi ko, hindi sir, tatakbo ko.
Tumakbo ako noon, pero yung support ni Sir Alkin during yung process ng pagtakbo, andin yung support niya. So sabi na, okay, like, kahit hindi naman pala galit si Sir, ganun. Kasi nung pinagalitan niya ako, sabi, wait, capstone, tapos tatakbo ka, ganun. Then, along the process naman, tinulungan niya ako. Pero hindi naman ako nanalo, pero okay lang kasi ang nangyari naman kasi is naging fair yung laban. So, yun. Napakaingay ng laban na yun kasi nagkaroon na ng debate, which is good din. So, yun. So, bali Yun close lang. po talaga kayo ni Sir Alking. Doon lang kami naging close siguro kasi before talaga ayoko sa kanya, kay Sir Alkin, kasi natatakot ako noon. Kasi nga, binagsak niya ako. Sabi ko, hala, 2.7 yung grade ko kay Sir Alkin. Imagine, final grade ko yung 2.7. Sabi ko, okay lang, babawi ako. Papakita ko. Nag-pandemic. Ayun, binawian ako Sir Alkin. Naging president ulit ako ng ITSL. Ayun, Siya yun pa yung lang. advisor nun. Oo, siya talaga, as in. So, okay din. Okay, so next question po. Did you join any competitions during college? Yes, oo. Ang sinalihan ko talaga is startup. Yun. Yung sa Programmer Society, yung unang naglabas ng startup competition. Then kami yun. Kami yung kauna-unahang nanalo. Nag-champion dun kami sa startup. Then nagtuloy na every year na sumasali na kami. So yun, na hanggang sa napunta na sa iConnect, sila na yung nag-handle, gano'n. So, which is good kasi yun, na kahit pa paano, IT competition pa rin yung nasasalihan ko na competition. Bali, may na-experience rin po ba kayo na lumaban kayo outside the campus? Na kahit anong competitions po? Wala bukod sa sapakan. Hindi, wala. Wala talaga. Wala ba? Wala. Ano So, yung lang mga competitions talaga. lang po sa loob ng campus. Oo, competition sa loob ng campus kasi tawag dito, bawal kasi talaga ako outside the campus. Laging nasa loob ako ng campus since, yun nga, sabi ko, pinapaaral ako nun. So, bawal talaga akong lumayo, kailangan on time akong nasa bahay. So, yun, kaya hirap na hirap talaga mga klase ko sa akin. Lagi ako on time umaalis eh. Walang practice, gagora na talaga ako, bala kayo, ganun. So, wala talagang time. Though gusto kong sumali outside the campus, yung mga competitions, ganun, pero hindi talaga pwede. Hindi ako pinapayagan. So, yun, sa loob lang talaga ng campus. Okay po. So, next question. What are the biggest challenges you faced as a student? Pagpili talaga ng kagrupo, sobra. Challenge talaga yon. Pagpili ng kagrupo kasi one time, hindi siya one time kasi isang beses naman siya mangyayari. Ayun nga, yung capstone namin. So, ay, kung mapapanood man to ng kagrupo ko, sorry, pero mahal ko kayo. Malalaman nila. Kasi, nangyari kasi nun, yung programmer namin, akala namin may program kami. Pero, after, siguro 2 weeks na lang ata, 2 weeks na lang before yung final defense, napakita na yung system, diba? Surprise, 0%. Wala kaming system. So, yun, like, oo, grabe yun. Kaya sabi ko, ang hirap pala kapag online lahat, like, sobrang tiwala ka dun sa tao. So, kahit friends mo dapat, talaga, meticuloso ka ng tao. May trust issue pa rin dapat. Ganon. Ayun, yun lang naman yung nakikita ko na challenge namin nun. And also yung CCS Days 2023. Anong Kasi, may face-to-face na? oo, kasi yun ang first face-to-face na CCS Days, diba? Tapos, ayun, then tayo nag-handle nun, which is CCSSB ang lead nun. So, meeting doon, meeting dito, ang dami kong ginagawa. Nasa OJT kami, so pinagsasabi ko yung OJT, tapos yung sa, tawag dito,
OJT, tapos yung sa CCS days, ang daming papers, ang daming ganito. Though, tinutulungan naman ako ng mga advisors natin nun. So, sobrang laking tulong talaga. Then, yan, daming meetings, gano'n. So, naging challenge siya sa akin nun before. Ngayon ko lang nare-realize na, ay, challenge pala siya. Pero kasi nakaya naman. So, nagmumultitask lang talaga. Then, pupunta ngayon sa mga bara-barangay, baras, nagpunta pa kami nun sa baras, sa ano, para lang talaga manulisit, ganon. Iba nagbibigay, iba hindi. So, ayun, yun yung nakita kong challenges nun. Diba, ang hectic. Pero okay Ang dami lang. din. Kasi nag-enjoy ako, oo, nag-enjoy talaga ako nun. Sabi ko, bibigay ko talaga yung best ko. Just binigay ko to. Sana. Ayun. Pero how about po sa internship nyo? Like, anong challenge po yung na-experience nyo sa company na in-applyan nyo po nung OJT nyo? Anong OJT naman kasi namin? Siguro yung naging challenge lang sa akin nun. Kasi first time kong mag-3D floor design. So, Unity pa yung gamit. So, first time ko siyang magagamit nun. Kasi nung nagkaroon naman ng sa game dev naman nun, Unity din yung gamit, pero ang may nakatask kasi sa nagagawa sa Unity. So, yun, nung time na yun, parang hindi ko agad ma-process sa utak ko paano ko gagamitin yung Unity, ganito, ganyan. So, biglaan talaga lahat. Ganun. And then, foreigner yung boss namin nun kasi siya, Koreano. Then, hirap siyang mag-English nun. So, yung English niya nun, parang, alam mo yung English na nahihirapan silang mag-English talaga. Sa Ay, mga nabubulol. Korean. Yes, sobrang bulol talaga as in. Kaya sabi ko, grabe, ang hirap palang intindihin. Ganun. So, yun, doon naman na-practice yung understanding ko. Ayun, yun lang Ah, naman. Okay, sige po. Bali, next question. What is the most important lesson you learned during your college days? Important lesson. Siguro for me, important lesson talaga na nakuha ko during college days is try to communicate, tapos communicate to everyone. Kasi hindi naman lahat makakaintindi sa'yo eh. So, ayun, learn to ask kasi hindi naman lahat alam mo. Then, natutunan ko din na sa pag-join sa different kind of organization, ngayon, natutunan ko na sobrang laking tulong pala ng mga organizations na sinalihan ko kasi isa yun sa tinignan during applications ko sa mga job openings. Ganun. Isa yun sa tinignan. Isang malaking factor yun na ang dami mong organizations na sinalihan, ganun. Kasi, makikita nila kung gaano kalakas or kalaki yung potential mo sa leadership. Sa leadership skills mo, ganun. And also sa communication skills mo. So, yun. Yun yung natutunan ko. Okay, so next, usad naman po tayo sa graduation and beyond. Okay, so what was your life like after graduation? Ang hirap. Gusto ko na lang maging estudyante. As in, sobrang hirap kasi dito nga, sabi nga nila, ito na yung life, real world life na talaga. Like, ikaw na lahat mag-aasikaso sa sarili mo, ganito, ganyan. Then, ang hirap kasi parang lahat na lang ng gagawin mo is not enough. Kasi sobrang hirap talaga, as in. And, ayun, kailangan mo talagang makisabay sa bawat isa. And also, sa paghahanap ng mga works, ganyan. Akala mo talaga ang tali-talino mo ng college, pero sabi ko, shucks, ang talino ko ng college. Easy to sa akin. Ayun. Ang daming rejections talaga, sobra. Pero yun, natutunan ko siyang tanggapin. Natutunan ko naman siyang tanggapin. After a while, nakahanap naman ako ng job openings talaga na for me and fit for me. Okay, so para naman po sa mga gagraduate na sa ngayong year 2024 to 2025, may mabibigay po ba kayong tips about sa job hunting, interviews, and applications for them? Okay. Yung tips na ibibigay ko is based on my experience talaga. So, for me,
siguro nabanggit na rin 'to ng ibang interview niyo, yung sa resume or CV, parang 'wag niyo masyadong i-overload yung information. Kung ano yung specific na alam niyo na kaya niyong gawin, gano'n. And mas maganda na naka-group siya, by group gano'n for this one, for IT, for admin stuff, gano'n. Kung ano yung alam niyo for admin stuff like that. And the information, gano'n, nakabukod siya para mas mabilis siyang babasahin. And iwasan yung 2 pages na resume or CV kasi gano'n yung ginawa ko before. Kaya di ako tatanggap. So, ayun, mali ko yun. And also, during job hunting talaga, dapat alam nyo yung a-applyan nyo. Kasi once na may mga job, may mga company kasi talaga na on the spot ipapagawa sa'yo. During your interview, ipapagawa sa'yo, okay, alam mo, pag sabi kang yes, okay, if you know it, then do it. I'm here, then do it. Minsan may ganon, may mga ganong company na ipapagawa talaga sa'yo ng face-to-face yung hinahanap nila. Kung kayang mag-code, okay, alam mo to, HTML or Java, alam mo yun, ganun, okay, do it. Kailangan maparan mo siya, ganun. So, pag hindi mo siya naparan, auto-reject yun. So, kailangan talaga, alam mo yung pinapasok mo. Hindi pwede na sinabi mo lang na alam mo. Ganun. So, for me, yun yung big factor talaga. And also, during your interview, lagi ko to sinasabi, lagi ko tong tips sa mga tinutulungan ko mag-apply. Be confident talaga. And be comfortable kapag magkasalita ka. Kasi kapag nakikita nila na hindi ka sigurado na kaya mo yung sinasabi mo, hindi ka nila paniniwalaan. Minsan kasi depende yun sa aura mo, sa itsura mo, and kung paano ka magsalita. Doon nila kasi makikita kung totoo ba yung sinasabi mo o hindi. So, kailangan yun. And always be smile. Smile. Lagi smile. So, yun yung nakahelp sa akin. And isa pa, ang dami kong pinasukan. Si Accenture lang yung tumanggap sa akin. 'Di ba? So, hindi talaga porket ang dami mong rejections, walang mag-o-open para sa'yo. So, yun. Keep hunting lang talaga. Okay, so sana makatulong yung answer niyo po para sa mga Yes, sana. graduating students. Hindi lang sa IT pero Sana. pati sa ibang course. Oo. Okay, so next po. Pwede po ba namin malaman kung gaano na po kayo katagal sa tech field? Sa tech field, dito sa Accenture kasi nag 1 year ako last October. So, October, November, December. So, 1 year and 3 months na. 1 year and 2 months to be exact. So, yun, ganyan ang katagal sa Accenture as an IT, sa IT field. Then, ayun, mahirap sa umpisa, pero syempre, wala namang madali sa umpisa. So, lahat naman mahirap sa umpisa. So, once na naman na inaral mo siya, during the process kasi aaralin naman yun. Lahat naman ng bagay, hindi madali eh. Lahat naman ng bagay is mahirap talaga sa umpisa. Pero kung aaralin mo siya and willing kang matuto, madadali at madadali ang kahit anong klaseng trabaho pa yan. So, yun. Okay po. So, during your time sa IT industry, sa tech field, may share po ba kayong milestone or achievements po na proud kayo? Oo, ang dami. Pero eto, may one thing lang ako na proud lang ako sa sarili ko kasi sabi ko mag-resign na ako. Kasi sabi ko din before, hindi ko talaga kaya yung work before. Hindi ko kaya yung work. Sabi ko mag-resign na ako kasi baka hindi siya for me. Kasi 'di ba may mga ganun na kaya siguro hindi siya nagko-process sa utak ko kasi dahil hindi siya for me. Pero ngayon nandito na ako and yung project ko ngayon is client-facing ako, which is kinakausap ko yung mga clients, ganyan. Ang dami kong, if kailangan nila ng help, andun ako, natawagan nila, ganito. So, dalawa naman kami, pero madalas ako yung kumukontak sa nila if they need help like that. Pero sabi ko nun, akala ko hindi ko kaya. Kasi bagong-bago sa akin yung binigay sa akin na parang, ano bang tawag dito?
which is yung field na binigay sa akin. So, bago siya sa akin, and first time ko siyang marinig, so akala ko hindi ko siya kaya. Pero, certified na ako. Certified na ako dito. So, ayun, ang dami ko na ng certifications na nakuha. Na akala ko training lang siya, pero yun pala certifications na yung mga nakuha ko. Dahil kakaaral ko kung paano to yung field na to paano ko magagampanan yung field na to na maayos. So, ayun, yun yung for me successful talaga. Okay, so next is, what skills or attitudes po yung nakatulong sa inyo para mag-succeed sa career nyo? Yung isa talaga laging matanong. Ako sobrang matanong. Tsaka lagi dapat na pagpakumbaba. Hindi yung porket alam mo na, hindi mo na kailangan na ng help ng iba. Kasi pag nakikita nila na masyado kang maboka, na, kasi ganito yan. Hindi ka marunong makinig. Ayun, isa din yun. Always listen bago ka magsalita and always na intindihin mo muna kung ano yung sinasabi ng kausap mo bago ka magsalita. Kasi pwedeng gamitin against you. So, ayun. And yun, lagi ka magpakumbaba kasi hindi naman lahat ng co-work mo is same as you. Yung humor mo, same as you din. So, ayun, lagi ka magpakumbaba, then always listen. Makapag-communicate ng maayos. Ganon. Yun yung natutunan ko dito. Kasi akala ko before lahat same sa attitude ko. So, ayan. Yun yung pinaka-best na natutunan ko. Okay, so sana ma-motivate rin po yung mga viewers natin. And, Sana. Kaya nga po. And lastly, before po tayo mag-wrap up, could you share some advice po para sa mga IT students from first year to fourth year? Kahit yung general lang po. Okay. Don't be afraid to start or to start over. Kasi hindi porket kampante ka na or komportable ka na sa kung anong meron ka ngayon or kung ano yung knowledge mo ngayon is mag-i-stay ka na dyan. So, kailangan parang for me, a little advice lang is i-broad talaga yung knowledge mo. Get some trainings, get some certifications if you want, then mag-aral kasi hindi naman natatapos yung learnings natin every day. So, mas okay talaga yung aral ka ng aral. Hanggat may matututunan, go lang. Kasi, we never know saan natin magagamit. Pero I'm sure na magagamit mo yun, then don't be afraid to start over. Hindi porket komportable ka na, hanggang dyan ka na lang. So, yun. Labas ka sa comfort zone mo. Oo. Ayun, yun lang. Okay, so any final words po? Like promotions or shoutouts? Wala naman. Wala naman. Hi, Sir Alking. Sorry. Shoutout po kay Sir Alking. Oo. Nabanggit ko kasi binagsak niya ako before. wala namang sama ng loob. Wala na naman. or wala? Kanina meron eh. Wala na or wala talaga? Wait lang, namumulot na ata ako. Ay, sabihin, Sir Alking, pinubuking mo ako. May sabihin, bagsak na bagsak talaga sila eh. Dahil lang naman. Thank you so much for inviting me here. So, yun. So, na-appreciate ko yun. Sobra. Thank you. Okay, so that concludes our Text Career Stories podcast. Thank you so much, former CCSSB President Hanilin Comandante, for joining us and for sharing your inspiring journey. I'm sure our professors are so proud of you and our IT students learned a lot today. Ka-ITs of URS Binangonan, remember to take these lessons with you as you continue your journey. And guys, don't forget to support ITSL activities, webinars, postings, and please like and follow our Facebook page, URSB BSIT Students League. Also support our CCS organizations, CCSSB, iConnect, ITSL, and ISSL. Stay tuned for the next episode of Tech Career Stories podcast. Once again, I'm Bin Aaron R. Orbeta, the Vice President of the BSIT Students League. Let's continue connecting minds and coding our futures. Goodbye. Tapos na!